mga kababayan, no, mga kapwa ko Pilipino at mga kapwa ko Kristiyano. No, ako po ang inyong lingkod na sa inyo po ay nagtuturo, nangangaral na tungkol nga po sa salita ng Diyos, na yun nga po yung tinalakay po natin kahapon, yung ating dapat na kumpiyansa o yung ating pagtitiwala ay nasa banal na kasulatan. Halimbawa po sa panahon ngayon na alam natin na mahirap ang pamumuhay, gawa nga po ng epekto ng gera sa Middle East. Yan po ay nung nagsimula nung February 28. So mag-iisang buwan na rin po, no? At dito po sa ating sa Pilipinas ay tayo po talaga ay naapektuhan dahil nga sa nalalaman naman po ninyo ang mga balita. Pero ang akin pong ibabalita sa inyo ay siyempre po marami na po tayong mga negatibong napapakinggan o napapanood na nakababahala at nakatatakot. Ito pong aking isi-share sa inyo ay ang layunin po ay para makapagdulot naman sa inyo ng kaginawaan o kapanatagan o encouragement, no? Kasi po dapat sa mga panahong ganito, sa aking palagay, napakaganda na i-share ko po sa inyo kung ano po yung mga bagay na makakatulong. At naniniwala ako na ito pong ibabahagi ko po sa inyo na ang pamagat kung paanong kahapon ang topic natin ay confidence in the Bible. Ngayon po naman, gaya nga ng sinabi ko, ang paksa po natin ay confidence in Christ. No, alam po ninyo sa mga pagtuturo o sa mga pangangaral, marami na siguro kayo napakinggan na ang ating pong pakikipagkaisa kay Kristo, yung ating pagiging si Kristo na sumasa atin, yan po ang pinakapuso ng maluwalhating mabuting balita o ebanghelyo. Bilang mga Kristiyano, no, bilang mga tagasod ni Kristo, tayo ay tinawag ng Diyos upang makipag-isa kay Kristo. Di po ba? Kaya nga ang sabi nga sa Bible, if anyone is in Christ, di po ba? Babasahin ko po sa inyo. Ito po ay memoryado ng marami at paborito ng iba na verse sa Bible, yung sa 2 Corinthians 5:17. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. So, sabi nga po, anyone who is joined to Christ, no, yung kaya nga po itong tinawag tayo upang to join, no, upang tayo po ay mapabilang o maging kaisa ni Kristo. Ang sabi po, pagka ang isang tao ay nag-join na kay Kristo, he is a new being. The old is gone, the new has come. No? Isa na siyang bagong nilalang. Wala na yung dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Amen po ba? Kaya marahil dito po sa nangyayari po sa bansa natin na kahirapan o kagipitan, di po ba? Ang taas ng mga bilihin, kamakailan lang po yung nagtaas ng bilihin sa mga petrolyong produkto, sa langis, sa gasolina, sa crudo, no? Tapos magtataas na rin ang next month ang singil sa tubig, ang singil naman din po o bill natin sa kuryente. At nawa ay loobin ng Panginoon yung mga namamahala natin sa bayan, halimbawa yung presidente, senador, congressman, ay magkaroon po naman ng pag-iisip, no, na tayo po ay tulungan, lalo na yung mga kababayan natin na mga may sakit o talaga pong nagigipit, no, at
tingin ko naman na pinipilit po ng gobyerno na gawin yan. Katulad nga ngayon, ay kapapasa lang nung executive order na emergency power para po sa Pangulong BBM. Nawa ay makatulong po yan no, sa ating pong mga mamamayan. Pero ito pong sinasabi ko pong na confidence in Christ, mas dapat po sa panahong ito, dapat nandun po yung ating pong pagtitiwala ng ating Panginoon, pagtitiwala sa Panginoon. Kasi sabi nga po, no, itong pagtuturo ko po sa inyo ay ang nais ko, no, na ating pong iset o ititig ang ating mga mata kay Kristo, our confidence, because we might know His power in suffering. No, malalo nating makikilala ang Panginoon sa ganitong kagipitan. No, ito pong nangyayari na ito na kahirapan sa buhay o krisis o parang kalamidad, wala naman po ang layunin yan na tayo po ay lalong lumayo sa Diyos. Sa mga napapabalitaan natin, narinig natin, ang Pilipino daw ay diyan magaling yung resilient, di po ba, ang pagiging resilient. Pero ang sinasabi nga po natin dito sa ating pag-aaral, ito po ay panahon para lalo po tayong magtiwala sa ating Panginoon. Gaya nga po ng sinasabi po rito na sa Bible, no, sabi po rito ni Apostol Pablo, si Apostol Pablo, yung sinabi niya to, siya po ay nasa kulungan, sa Pilipos po ito siya nagsulat ng mga 60 to 61 o 62 AD, at siya po ay kumbaga parang nasa kulungan, just imagine, at naghihintay na lang po ng verdict, no, kung siya po ay papatayin o hahatulan. Nagawa niya po itong sulat na ito, tapos sabi niya, pakinggan po ninyo, sabi niya, no, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay nito, hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo. So, sabi po niya, mga kababayan, dito po sa kanyang sulat, no, sa Philippians chapter 3 verse 8, no, ang sabi po niya, verse 12, ang sabi po niya, mga kababayan, no, I don't mean to say that I have already achieved these things or that I have already reached perfection, but I keep working toward that day when I finally be all that Christ Jesus saved me for and wants me to be. Tapos ang sabi niya, no, dear brothers and sisters, I am still not all I should be, but I am focusing all my energies on this one thing, forgetting the past and looking forward to what lies ahead. I strain to reach the end of the race and receive the prize, for which God through Jesus Christ is calling us up to heaven. Tapos sinabi po niya, no, dear brothers and sisters, I hope all of you who are mature Christians will agree on these things. If you disagree on some point, I believe God will make it plain to you, but we must be sure to obey the truth we have learned already. So, dito po sa binasa ko po sa inyo, sinasabi ni Apostol Pablo, ganyan ang dapat maging kaisipan, maging ng mga matatag na sa pananampalataya, doon sa mga mature Christian. Kung hindi ganito ang inyong pag-iisip, ipapaunawa iyon sa inyo ng Diyos. At ang mahalaga ay pagpatuloy natin ang ating natutunan. So sa kahirapan na nangyayari sa ating pong bayan, sa ating buhay, marami na po tayong natutunan yan. Siguro kung ikaw ay kabataan o kung ikaw ay nasa young professional o di po ba, o young adult, o kung ikaw ay parents o senior parents, di ba? O alam na natin yung mga kahirapan eh. Alam na natin yung mga na nangyari sa buhay natin, na kung saan tayo ay nagtiis, di po ba, na talagang kumapit
At pero ngayon buhay pa rin tayo, di po ba? Kaya dito po sa pag-aaral natin, ang sabi ni Apostol Pablo, no, bagamat siya po ay malapit na sabi nga nakakulong, hindi niya malaman kung siya po ay pawawalan pa o siya po ay hahatulan na ng kamatayan. Pero ang sabi po niya, I don't claim that I have already succeeded or have already become perfect. No, hindi sa nakamtam ko na ang mga bagay na mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na. So hindi siya perfect, sabi niya. I do not claim that I have already succeeded or have already become perfect. No, yun po sabi niya. Sa ibang version, sabi niya, I don't mean to say that I have already achieved these things or that I have already reached perfection. Kasi wala naman pong perfect, di po ba? Wala naman pong perfecto. Walang taong walang kasalanan at walang taong kahit pasabihin nating siya ay mabuti ay hindi nagkakasala. Pero sabi niya, hindi naabot ko na yung perfection. No, isipin naman natin, no, si Apostol Pablo ang nagsasalita dito, na si Apostol Pablo po, mga kababayan, nakita naman natin kung sa hindi pa ninyo kilala ang buhay niya, kung anong mga nagawa niya, kung anong po yung naging contribution niya sa Christianity. Dali lang po yan, i-google lang po ninyo at ilagay nyo lang who is Apostle Paul, isa Google, sasagutin kayo dyan, makikita po ninyo. Pero ang sabi niya, kahit na si Apostol Pablo na, sinasabi niya, hindi sa nakamtam ko na ang mga bagay na ito, hindi rin ako ganap. Ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala. So I keep working toward this day, no? When I finally behold that Christ Jesus saved me for and wants me to be. So ganun pa rin po yung kanyang, meron po rin siyang layunin sa kanyang buhay na sinisikap pa rin niya, no? Sabi niya, I keep striving. Sinisikap kang makamtan ang gantimpala, no? Sapagkat itong dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo. No, ang dahilan kaya tayo po tinawag ni Kristo, sabi nga sa Bible, di ba? Ay upang tayo po ay iligtas. Di po ba? Tinawag tayo ng Panginoon, to sabi nga para to save, di ba? Para tayo po ay alisin sa kalagayan natin ng luma, yun po. Kaya sabi, kaya nakipag-join tayo kay Kristo para yung dati nating pagkatao na makasalanang pamumuhay o masamang pamumuhay, o sabihin natin yung dati nating pagkatao na hindi si Kristo ay tagapagligtas natin ng Panginoon, o ibig sabihin hindi natin kakilala, doon po tayo iniligtas ng ating Panginoon, maging si Apostol Pablo. Sabi niya, no, dear brothers and sisters, I am still not all I should be. No, sabi niya, mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko, nililimot kong nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. So, ito po mga kababayan, ang dapat na maunawaan natin. Kaya sabi ni Apostol Pablo sa verse 15 sa Philippians chapter 3, sa Pilipos, ganyan ang dapat maging kaisipan nating mga matatag na sa pananampalataya. So, ano po yung dapat nating maging kaisipan? So, ano po ang tayo mga mature na Christian? Kasi tayo po, matagal na tayong mananampalataya. Nasa Christian country po tayo. Kilala natin ang Panginoon, di po ba? Pero ang sabi nga rito, ganyan dapat ang kaisipan, sabi ni Apostol Pablo. Ano po yung kaisipan na dapat ganun? Yun nga po na hindi tayo perfect, no? Pero sinisikap nating makamtan yung gantimpala. Yung gantimpala na buhay na hahantong sa langit.
Kasi yun ang dahilan kaya tayo tinawag ng ating Panginoon para maligtas. At pumunta tayo po sa langit, di po ba? Hindi naman po ang layunin sa atin ng Diyos ay tayo po ay maghirap o magtiis. Pero bagamat, kung halimbawang nabubuhay pa rin tayo ngayon, na tayo po ay nahihirapan, o sabi nga po rito, sikapin po natin na makamtan po natin yung ginhawa. Kasi yan po yung nais ng Diyos sa atin po, yun tayo po ay maging masagana. Hindi niya tayo tinawag upang tayo po ay magtiis. Kasi ganyan po ang dapat nating kaisipan sabi ng Panginoon, na kung hindi ganito ang ating pag-iisip, ipapaunawa sa inyo ng Diyos yan. Sabi po, God will make this clear to you. So minsan hindi pa nating maunawaan kung ano pong nang klaro, kung ano po yung dapat nating maintindihan sa ating pamumuhay bilang Kristiyano at bilang matatag ng Kristiyano. Kaya sabi po ni Apostol Pablo, all of us who are spiritually mature should have the same attitude. But if some of you have different attitude, halimbawa, anong attitude? Ang attitude po yung dapat nating maging kaisipan, tayong mga mananampalataya, dapat po sinisikap nating makamtan ang gantimpala. Hindi pa kasi natin natatanggap yung gantimpala natin. So, sa pagkatanggap natin ng gantimpala, meron pong dapat tayong gawin. Kaya hindi po maaring wala tayong gagawin Ang ibig ko lang po sabihin, mga kababayan, tingnan po ninyo, ano po ba ang pinaka na nangyari? No? Sabi ni Apostol Pablo, itataas ko lang po ng bahagya, sabi niya sa verse 7, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon ay tinuring kong walang kabuluhan. No, yung dati pong mahalaga kay Apostol Pablo, itinuring niya ng walang kwenta, wala pong halaga. 'Di ba? Yung mga importante sa kanya, kinonsider po niyang worthless because of what Christ has done. No? Yes, everything else is worthless when compared with the priceless gain of knowing Jesus my Lord. I discarded everything else, counting it all as garbage so that I may have Christ and become one with Him. Ano ba ang nangyari? No? Ang nangyari po ay, sabi ni Apostol Pablo, dati po siyang pariseo, dati po siyang maganda ang estado po, no? Siya po ay teacher of the law, siya po ay educated, di po ba? Mataas ang pinag-aralan niya at meron siyang matatag na hanap buhay. Pero ang sabi niya rito, yung mga achievement niya noon ay yung mga mahalaga dati sa kanya, itinuring niya na basura, walang halaga. Kumpara doon sa nangyari ngayon sa buhay niya, yung the priceless gain of knowing Jesus Christ. Yun pong nangyari po itinuring kong walang kabuluhan ang lahat ng mga bagay na ipinalagay kong mahalaga, no? Bilang kapalit ng lalong mahalaga ang lahat ng bagay, ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Mahalaga po yung ating hanap buhay, mahalaga po yung ating tinapos, di po ba, yung mga ambisyon natin at yung ginagawa natin ngayon. Pero sabi niya, ito na po yung kinalimutan niya. Nilimot ko na po yung dating mahalaga sa akin para lamang mas lalong matanggap ko yung mahalaga. Kaya mas pinili ni Apostol Pablo yung mas pinakamahalaga at yung pagkakilala nga kay Kristo na aking Panginoon. Yun po di po ba? The priceless gain of knowing Jesus Christ my Lord. No? Nung makilala niya si Jesus, nakita niya, wala palang kabuluhan, basura, walang kwenta yung mga achievement niya before. No, sabi niya, I have discarded everything else, counting it all garbage so that I may have Christ. So kita po ninyo,
Ang lahat ng mga bagay pinalagay niyang walang kabuluhan, basura, makamtan ko lamang si Kristo at lubusang makasama niya. Ang aking, yun po yung, that I may have Christ. Yun na po ang meron kay Pablo at sa atin din, yun ang sa atin, di po ba? Nung nakilala natin ang Panginoon, nasa atin na ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi niya, nakamtan ko si Kristo at lubusang nakasama ko na si Kristo. Di po ba? At ang sabi niya, ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. So ito po yung ginawa rin po natin, di po ba? Na marami po tayong mga ipinagpalit, makamtam lang natin si Kristo. Siguro yung iba sa inyo, di po ba? Ay iba na yung dating ginagawa ngayon sa dati. Mula nung tinanggap niya si Jesus, nung nasa kanya na si Kristo. At kaya nga ngayon, sabi niya, maging si Apostol Pablo, I no longer count on my own goodness or my ability to obey God's law, but I trust Christ to save me. So dati siguro yung paniniwala natin, katulad nung kay Pablo na yung ginagawa niyang pagtuturo, paglilingkod sa pagiging pariseyo, no, at yung paggawa niya ng kabutihan, yung pagsunod sa mga kautusan, iniisip niya na kabutihan niya yun no, kakayahan niya yun na sumunod sa utos ng Diyos. Pero ngayon, sabi niya, I trust Christ to save me. So yan po yung dapat nating matutunan. Kaya sabi po sa verse 16, no, but we must be sure to obey the truth we have learned already. Kaya bilang mga mature Christian, ito ang dapat po natin kaisipan. Ang pag-iisip po natin, dapat yung maging attitude natin, no, na tayo po ay naligtas dahil po sa pananalig kay Kristo. Kaya sabi po ni Apostol Pablo, yung mga ginagawa natin, kahit na anuman po yung ginagawa natin, mabuti, no, katulad ni Apostol Pablo, na siya po ay tagapagturo sa Old Testament law, di po ba? Pariseyo. So ngayon, hindi naman siya naging matuwid doon dahil sa pagsunod niya sa kautusan na kanyang minana sa kanyang mga magulang, o dahil sa paggawa niya ng matuwid ayon sa nasusulat sa kautusan. Hindi po Ang tanging nakapagbigay sa kanya ng katuwiran o kaya siya naging matuwid o pinawalang sala o napatawad ng Diyos sa kanyang mga kasalanan ay dahil sa pananampalataya niya. Kaya sabi niya, ang pagiging matuwid ko ngayon buhat sa Diyos. No? I now have the righteousness that is given through faith in Christ. Kaya nga po, I no longer have a righteousness of my own, the kind that is gained by observing the law. Hindi on your own yung katuwiran yung pagiging mabait natin. Iisipin mo, on your own yan, dahil sa ikaw ay sumusunod sa kautusan. Hindi Ang sabi rito, the righteousness that comes from God is based on faith. Kaya nung nagtiwala siya kay Kristo, sumampalataya siya kay Kristo, doon naging matuwid siya sa ginawa ni Kristo. Ano ba ginawa ni Kristo? Si Kristo po, di po ba ay namatay sa krus? Di po ba? Lahat ng ating mga kasalanan, inako ni Kristo. Kaya siya po ay naging pampalubag loob o handog. Siya po ang humalili sa atin. Siya po ang umako ng lahat ng kasalanan ng buong mundo, ng mga tao, sapagkat siya ay isinugo ng Panginoong Diyos maging tagapagligtas natin. Kaya nga pag nanampalataya tayo sa ginawa ni Kristo para sa atin, tayo po'y napatawad sa ating mga kasalanan at naging matuwid. At hindi yan dahil sa ginawa natin. Hindi naman natin ginawa yung ginawa ni Kristo na nahirapan, di po ba? Yung mga hirap at sakit na dinanas ni Kristo hanggang siya ay mapako sa krus, di po ba? At ang mission nga po niya, talagang siya po yung nahirapan dahil nung nananalangin siya sa Garden of Gethsemane, sabi niya, Panginoon Diyos Ama, sabi niya, kung maaari,
palampasin mo sa akin yung sarong ito, yung the cup of suffering, yung symbol ng pagdaranasan ni Kristong ng hirap, di po ba? Yung Passion for Christ na kung napanood natin. Magsimula doon sa Garden of Gethsemane hanggang sa mapako sa krus. No, kaya talagang mahirap yung ginawa ng ating Panginoon kapalit ng ating pong kaligtasan. Kaya hindi na po natin gagawin yun at hindi naman sa ating ipinauutos yun at walang makagagawa ng ganong paghihirap ni Kristo para ma-save tayo. So ang dapat nating gawin, sabi rito, nanalig tayo sa Panginoong Hesukristo. At ang sabi nga ni Apostol Pablo, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Maranasan ng kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa kamatayan upang ako man ay muling buhayin mula sa mga patay. So ngayon si Apostol Pablo, ang kanyang desire, ang kanyang minanasa, sabi niya po dito sa Bible, dahil sa po ay na-save na ng ating Panginoong Hesukristo because of trusting in Jesus, I trust Jesus to save me, kasi and now I have Christ and become one with Him. Kasi nga ang pagiging matuwid, ang God's way of making us right with Himself depends on faith. So as a result, sabi niya, ang naging resulta ng nangyaring nung siya'y iligtas ng Panginoon sa kanyang pagtitiwala, I can really know Christ and experience the mighty power that raised Him from the dead. I can learn what it means to suffer with Him, sharing in His death. So, tung pagkapako niya sa yung pagkakulong ni Apostol Pablo sa kulungan, so ngayon dahil naiisip niya na baka marapit na siyang mamatay, sa kanya, sabi niya, dahil nakakulong, ang tanging hangarin ko, maranasan ng kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. So kung dito na matatapos ang buhay ko, mararanasan ko na yung muling pagkabuhay pag ako ay nahatulan ng kamatayan o mamatay. So magiging kabahagi ako ng paghihirap ni Kristo kasi namatay nga si Kristo. At maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Baka siya ay ipako sa krus dahil yan ay Roman na ang empire na naghahari noon, upang ako man ay muling buhayin sa mga patay. So yan po yung iniisip ni Apostol Pablo kung hindi na siya makakaalis sa kulungan. Pero ang sinasabi po niya, hindi sa perfect na siya. Hindi sa nakamtam niya na ang lahat ng mga bagay kahit na ganoon ang kanyang katuwiran, yung kanyang hangarin. Sinisikap pa rin niyang makamtan ang gantimpala. So yun po ang gusto ni Apostol Pablo ipaunawa sa atin, na tayo namang hindi nakakulong nung ginagawa niya yung sulat na yan. Pero dumaranas tayo halimbawa ng paghihirap, hindi katulad ng paghihirap ni Pablo sa ministeryo. Kailangan sikapin pa rin nating makamtan yung gantimpala. Huwag pa rin nating ipalagay na save na tayo, tapos na. Hindi na po tayo magpapatuloy. Hindi po. Dahil huwag nating ipalagay na nakabit na natin ang buhay na walang hanggan. Hindi pa So ano po ang sinasabi sa atin ni Pablo? Ang sabi niya, ang dapat nating gawin, forget what is behind me and do my best to reach what is ahead. Yan po ang dapat nating matutunan. Kaya itong nangyayari sa ating hirap, naisip ko tuloy itong nangyayaring kagipitan sa ating pamumuhay. Marahil ay ang nais po ng Diyos ay bigyan po tayo ng paalala na hindi na natin sinisikap na magpatuloy bilang Kristiyano. Nasa atin nga si Kristo, pero hindi naman natin ipinapalagay na walang kabuluhan ng lahat ng mga bagay na meron tayong sa ating pamumuhay ngayon, physically o material. Hindi nating nagagawa yung talagang ipagpalit ang mga mahalagang bagay sa mas lalong mahalaga na makilala natin si Kristo Jesus at makadaupang palad natin. Talagang totally mag-join po tayo sa Kanya. Wala po yung sinisikap natin na marating yung layunin na
dapat pa nating makamtan ngayong buhay pa tayo bilang Kristiyano. Kasi kung ibababa nyo rito, sabi po rito ni Apostol Pablo, sana ganito ang kaisipan ninyo. Pero kung hindi ganito ang inyong pag-iisip, ipauunawa sa inyo ng Diyos. So dapat ganun po kasi yung ating mental thinking natin, no? As a Christian, dapat nagpapatuloy tayo, nagse-serve tayo sa Panginoon. Mas lalo nating kinikilala ang ating Panginoon. Kasi sa panahon ngayon, sabi nga, sabi ka po rito, no? Tulad ng malimit kong sabihin sa inyo, at ngayon luang inuulit ko, maraming namumuhay bilang mga kaaway ni Kristo. There are many whose lives make their enemies of Christ's death on the cross. Kapahamakan ng kakamtan nila ang kanilang kahihinatnan sapagkat ang dinodiyos nila ay hilig ng kanilang katawan, no? Wala silang iniisip kundi ang mga bagay na makalupa. So, kaya nga kung halimbawa kiniklaim natin Kristiyano tayo, pero wala naman tayong iniisip kundi mga bagay na makalupa. Ikinararangal pa natin yung mga dapat sanang ikahiya. Di po ba? Ang sabi po rito, ang tawag sa mga ganun tao enemies of the cross, di ba? Kaaway ng krus ni Kristo. So, maliwanag po rito, namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. There are many whose lives make them enemies of Christ's death on the cross. Kasi yung kamatayan ni Kristo sa krus, ay para nga po tayo hindi na po mamuhay bilang mga datihang na makalupang pamumuhay. Na ang dati nating pamumuhay, ang sabi nga, everyone else is concerned only with their own affairs, not with the cause of Jesus Christ. No? Wala nang, sabi po rito, no, ang inaatupag lamang ng iba ay sarili nilang kapakanan at hindi ang kay Kristo. So dapat ang sinisikap natin, yung kapakanan no ng ating Panginoong Hesukristo. Yun po yung dahilan para tayo nabubuhay pa. Kaya tayo ay nagpapatuloy no na para maabot natin yung gantimpala. Kaya kung halimbawa itong kahirapan na to, itong nangyaring pagtaas ng bilin o itong gera na ito para sa buong mundo, para gisingin yung mga Kristiyano na parang sinasabi, uy, kayo mga Christian kayo, ba't ganyan? Mga Christian pa naman kayo, ang iniisip nyo yung mga bagay na makalupa lang. Ang dinidiyos ninyo, yung hilig ng katawan. O kapahamakan ng kahinatnan yan. Sabi sa Bible, their future is eternal destruction. They are really enemies of the cross of Jesus Christ. No, tapos ang sabi dito, they think about is this life here on earth. Ang iniisip lang yung mga bagay na sa buhay, yung parang hayahay na pamumuhay, sarap ng buhay. No, walang nararanasang pagtitiis o paghihirap sa paglilingkod sa Panginoon. Naunawaan niyo po ba? Ngayon, sabi ni Apostol Pablo, hindi po dapat ganyan, no? Dapat ang iniisip natin, no, kaya ganyan ang dapat maging kaisipan nating mga matatag sa pananampalataya. Ano po yung ganyan dapat? Yung pamumuhay na nagpapatuloy, no, patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. So, yun na yun pinangakuan ka na ng Panginoon Diyos. Kasi nga, sabi nga sa Bible, no, tayo ay citizens. No? Kung titingnan po ninyo, kaya hindi dapat ganyan ang klase ng pamumuhay kasi magpatuloy tayo sa mga natutunan na natin. No, yun po ang Kristiyano no. We must be sure to obey the truth we have learned already. Yung mga natutunan na natin, ipinamumuhay na natin yun kasi life lesson learned na po ba, di ba? Leksyon na sa buhay yun. Na ang pamumuhay natin ay makalupa, walang inaatupag. Ang sabi po rito sa Bible, kundi sarili nilang kapakanan at hindi ang kay Kristo. Siyempre, ang kay Kristo, ang kapakanan ni Kristo ay yung nga po na
ipangaral. Sabi po rito, ang inaatupag lamang ng iba ay sarili lang kapakanan at hindi ang kay Kristo. O, kayo na rin ang nakakalam sa katapatan ni Timoteo, kasama ko siya sa pangangaral ng magandang balita. Tinulungan niya ako tulad ng pagtulong ng isang anak sa kanyang ama. So ganun po katulad ni Timoteo, tinulungan siya na parang anak sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya dapat ito po yung cause of Jesus Christ. Kaya ito po mga kababayan, kung tayo ay Christian nation o tayo ay Christian church o sa kabilang tayo, pero wala pong inaatupag ang mga mananampalataya o nagsasabing Kristiyano, hindi namang ipinapangaral ng magandang balita. Hindi tayo tumutulong para sa pangangaral ng magandang balita. Kaaway po tayo ng krus ni Kristo, kasi ang hindi kaaway ng krus ni Kristo na at ang dinodiyos niya ay si Kristo, ang ikinararangal niya si Kristo, no? Wala siyang iniisip kundi si Kristo. Kaya sabi nga ni Apostol Pablo, ang pagkilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon, ang lahat ng bagay ay pinalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo at lubusang makasama niya. So yung iba hindi pa po nakakamtan si Kristo, hindi pa lubusang kakilala si Kristo, hindi pa nila naranasan yung pagiging bagong nilalang. Na ang nililimot, sabi rito, yung datihang pakatao. Ang mahalagay pagpatuloy natin ang ating natutunan. Ang natutunan mo ay you are in Christ, new life in Christ, new creation ka, di po ba? At bilang new creation, ang sabi, paulit-ulit na sinasabi, marami ang namumuhay na hindi naman talaga totoong Kristiyano, parang gano'n, na hindi talaga totoong kilala na si Kristo. Dapat kung talagang Christian ka, parang sinasabi ganito ni Apostol Pablo, nililimot mo na yung nakaraan. Sinisikap na marating ang layuning nais makamtan mo, di ba? Ng Diyos sa iyo. Nagpapatuloy na patungo sa papunta doon sa gantimpala, no? I run straight toward the goal in order to win the prize, which is God's call through Jesus Christ to the life above. So yung para nandun mapunta talaga tayo, matiyak natin na tayo po ay pupunta sa kasama ni Kristo. Ngayon, kung halimbawa hindi po ninyo matanggap ito, nagdi-disagree kayo sa akin, sabi po ni Apostol Pablo, no, if you disagree on some point, siya sinasabi niya na talagang dapat keep working toward that day, no. Hindi pa naman talaga tayo perfect, pero ang sabi niya, focusing all your energies, forgetting the past and looking forward to what lies ahead. Marami pa pong nais ng Diyos na iparating sa atin itong ating paglalakbay bilang Kristiyano. Wala pa po tayo sa end of the race na para ma-receive natin yung prize, no? Nandito pa tayo sa lupa. Kaya marahil ito yung pamamaraan ng Diyos na tayo po ay magkaroon ng kahirapan sa bansa natin, no? Kakaiba naman dun sa kahirapan na dinaranas ng mga Kristiyano na katulad ng may mga pag-uusig, na kalamidad, o difficulties in life, o persecution, di po ba, o hardship, o yung insultuhin ka bilang Kristiyano. Pero sabi ko nga, baka maipaunawa sa inyo ng Diyos. Kaya nga sinulat po ni Apostol Pablo para maunawaan natin na buhay pa tayo, malakas pa tayo, marami pa tayong magagawa para sa cause ni Jesus Christ. Katulad dito, mga kababayan, maaaring tinatanong nyo, bakit tayo nangangaral ng salita ng Diyos? Kasi nga, wala naman po talaga tayong ibang sinisikap, kundi makamtan din nila si Kristo. At lubusang makilala si Kristo. Mas lalong mahalaga, no, na ako rin sinisikap ko rin na talagang magawa yung kahit isa man lamang ang tumanggap sa Panginoon o magbagong buhay dahil sa naging tagapagligtas si Kristo at Panginoon sa kanyang buhay. Di po ba sabi, 100 tupa, nawala yung isa, hahanapin yung isa para maligtas, magbalik loob, at natutuwa ang mga anghel sa langit
ang Diyos napapasaya natin, na ngumingiti siya pagka merong isang tao na nailigtas natin sa tiyak na kapahamakan. Lalo na kung ang taong ito, di ba, na ang kanyang Diyos, ang sabi po rito, their God is their bodily desires. Tapos proud pa sila at imbis na mahiya na yung mga ginagawa nila, di po ba? Na ang sabi nga, they think only of things that belong to this world, no? Ang mahalaga lang sa kanila, material na mga bagay, pera. Pero hindi na po tayo kasi ganun. Ang sabi dito, we are citizens of heaven. At bilang mga mamamayan ng langit, di po ba? Doon nagmumula ang tagapagligtas na hinihintay natin sa langit nang may pananabik ang Panginoong Hesukristo. At sa pamamagitan ng kapangyarihan niya sa pagpapasuko sa lahat ng mga bagay, ang ating katawang lupa na may kahinaan ay babaguhin niya upang maging malulhating tulad ng kanyang katawan. Magkaroon po tayo ng malulhating katawan, a glorious body sa pagdating ng ating Panginoon. Dahil hindi nating alam, maaring bumalik ng ating Panginoon. Kaya kung ito po'y parang encouragement sa atin na sabi nga ni Apostol Pablo, ganito dapat ang maging kaisipan ninyo. Kung hindi ganito ang inyong pag-iisip, ipauunawa iyan sa inyo ng Diyos. God will make this clear to you. At maaring ito pong mensaheng ito, kahit na ikaw lang nakikinig sa akin, ay maaring kumilos ang banal na Espiritu sa iyo, and God will reveal this to you. No? God will make it plain to you na ang kailangan magbalik loob sa Panginoon kasi alam mo na ito Alam mo na nung katotohanan ito. Maaring tinanggap mo na ang Panginoon at minsan sa buhay mo, pero ngayon ay nababaling ka sa mga bagay na makalupa. No, ang inaatupag mo lamang ngayon ay mga bagay na tungkol dito sa mundong ito. Samantalang bilang mga Kristiyano, ang ginagawa natin ay nagsusumikap na makamtan ng gantimpala. Kaya ka tinawag ng Panginoon. Dapat yung nilimot mo, yung binitawan mo na, hindi mo na dapat yung balikan. Kasi natutunan mo na, nakilala mo na ang Panginoon. Sa halip dapat nagpapatuloy ka sa pagpupuri sa Panginoon, sa pananalangin para sa iba, sa pagbabasa ng Biblia, at sa pagbabahagi ng mga blessing sa iyo ng Panginoon. Sapagkat hindi mo pa natatanggap yung gantimpala Ikaw ay may buhay at lakas pa. Tinawag ka ng Panginoon na ang buhay mo ay hahantong sa langit, pero hahantong ba talaga sa langit? O kaya sa pagdating ni Kristo, babaguhin ka ba niya, itsasama ka ba niya sa kanyang tahanan? Kaya kung ito po ay malabo sa iyo at ikaw ay nag-aalinlangan, pwede tayong lumapit sa Panginoon at humingi tayo ng pagkaunawa. Sabi, ipauunawa. God will make this clear to you kung bakit kanya tinawag. So hanggang bukas na muli, pagpapatuloy natin po yung ating pag-aaral tungkol dun sa confidence in Christ. Dahil pagka itong ganito ang kaisipan mo, gaya ng sinasabi ni Pablo, kapag spiritually matured ka na at ito ang attitude mo, sigurado na makakarating ka sa gantimpalang inilalaan sa iyo ng Panginoon. Hanggang bukas na muli, God bless you.